Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid sa iba't ibang mga churches, at lalo sa ating pong home church, sa ating mother church, sa Jesus Christ, the Living God, World Outreach Ministries. Sa tayo po manalangin. Lord, marami po salamat sa gabi pong ito. Sa iyo pong presensya, kami po ay nagagalak. Umiibig, nasasabik, Panginoon, sa mga salita na iyong sasalitay sa amin sa gabing ito. Maraming po salamat na ano man mangyari, you're there, you never leave us, nor forsake us. So tonight, we ask you once again to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Lord, we will study your words with an open heart and mind. Anoint our heart, our understanding. Let us receive and believe, receive your words, at ito ay maging rhema word sa aming puso, a revealed knowledge of God. And you will fill our hearts and mind with the spirit of wisdom and revelation, Panginoon. And heal tonight those who are sick, Lord, in the name of Jesus. Yung mga prayer requests, Lord, as they raise their hands, Lord, towards the screen, in the name of Jesus, Lord, you will answer their prayer requests. You will give them the desires of their heart, Lord. Maraming po salamat sa gabi nito. At sa pag-aaral ng salita, we thank the Holy Spirit, our great teacher tonight, Lord, once again. All glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you for blessing Pastor Luis Boy Baldomaro sa kanya pong awit na ito. In Jesus' mighty name be all the glory. Amen. Okay, salamat sa awit ni Pastor Boy Baldomaro, Pastor Luis Baldomaro. So, convert ko na sa Bible itong aking gadget. Okay. So, ngayon po ay January 3, no? First Friday ng January 2025, no? Ha? Hindi, 3 ngayon. January 3, Friday. Ito ako nagpa-check up eh. Hindi Okay. Mali ako. Mali ka, oh. Kausap ko yung white ko. Yan, miracle. Binuhay ng Panginoon. Kaya nawala po tayo pasamantala sa ating live stream. Inalagaan ko muna yung misis ko. Ako nag-50-50 po yan. By the miracle of God, by God's grace, in-extend ang kanyang buhay at muli naming nakakasama pa hanggang ngayon. Sabi nga sa Bible, with long life you will satisfy us and show us the joy of your salvation. So purihin ang Panginoon at praise God. Nagpapalakas siya ngayon. At ako rin din, mga kapatid, nagkaroon din ako ng karamdaman, pero I consider it done. God healed me. I believe in Jesus' name. And the Lord is our healer. So maraming pagsubok po. Maraming labanan, maraming pagsubok. Pero as long na tayo ay humahawak sa Panginoon, we cannot be defeated. We're always more than conquerors. Sabi nga sa Romans 8:35 hanggang 38, na sino makahadlang sa atin? Sino makahadlang sa pag-ibig ng Diyos sa atin? God loves us so much and we love God so much too. Pareho nag-iibigan tayo. Mahal tayong Panginoon, mahal natin ang Panginoon. Sino makakapigil ng pagmamahalan natin sa Panginoon? Wala. Sabi nga ay sa Romans 8:35 to 38 ay yung bang kahirapan ng buhay, mga pagsubok ba, sakit, karamdaman, pag-uusig, problems that surrounds us every day, na anumang mga problema, nothing can separate us from the love of God. Kung talaga kay tunay na genuine na mananampalataya, you will love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your spirit,
with your whole being, spirit, soul, and body. And you will walk by faith. No? If you really love the Lord, you will walk by faith and serve Him faithfully. Ang talagang umiibig sa Panginoon, hindi ang kumakalas sa Panginoon. Ano man mangyari, ano mang attack ni Satanas, even those fiery darts of the devil cannot penetrate us because we have the shield of faith. At ang shield of faith na yan ay galing sa Panginoon. Binigay sa atin to protect us. So meaning, as long that we are walking by faith, we have the assurance to win every battle of life. No? Ang sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 4, by faith we have overcome the world. We have overcome the world. Ano ba yung nasa sanlibutan? Mga problema, una-una si Satanas, mga demonyo, temptation, test, trials, tribulations, hardship in life, sickness and disease, poverty, problems in this life. Those things are in the world. At una-una na, nasa world. At nagpapanggap na Diyos-Diyosa si Satanas. Sa sanlibutan lahat yan. At sabi, we have overcome the world. Napagtagumpayan natin ang sanlibutan at lahat na nasa sanlibutan, tinalo natin. At nagtagumpay tayo sa sanlibutan at ay sa pamagitan ng ating pananampalataya. We have overcome the world through faith. 1 John chapter 5 verse 4. So napakalaga na this year, 2025, ay itatakbo natin sa ating puso, iukit natin sa ating puso na let us continue to walk by faith and fight the good fight of faith. Sapagkat this year, 2025, is the year na marami tayong ma-encounter na mga labanan, at yung mga labanan na yan, those battles, mga maliliit na gera na yan sa ating buhay, ay after you pass those battles, at hindi ka nang hinawa, you continue to serve God faithfully, continue to walk by faith, the enemy cannot conquer us. Kundi sa halip, we will conquer all our enemies and we will declare that we are still more than conquerors. Tayo po ay mga sundalo ni Kristo. Once na ikaw ay ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus, you believe Him, you receive Him to become your Lord, God, and Savior, ikaw ay magiging anak ng Diyos at ikaw ay taga-kaharian na ng Diyos. Hindi ka taga-lupa, ikaw ay taga-langit at ikaw ay sundalo ng Diyos. You are soldier of Christ. Kaya mahilig ako magsuot ng mga cap ng military, meron ako military jacket, kasi nafe-feel ko na I'm more than a conqueror, at ako ay kasama ako sa hukbo ng Diyos, spiritual special forces ng Panginoon. Kung meron mga marine, special forces ng kasundaluhan, mga marine, yung Navy SEAL, Air Force, yung mga special forces na tinrain sa mga mahihirap na labanan, kasali tayo dyan. We are soldiers of Christ. Once you accepted Jesus to be your Lord, God, Savior, ikaw ay nakalista ka sa sundalo ng Diyos. Alam nyo, isa sa mga nakuha ko na isa sa mga ancient meaning, mga sinaunang meaning, original meaning ng salitang Christian, two words po yan. Sa Greek ay Christos Ianos. Christos Ianos. Christos
means Christ. Ianos means soldiers. Christianos, soldiers of Christ. Kaya mga Kristiyano po ay talaga mga soldiers of Christ tayo, no? Sinabi naman niya ni Paul kay Timothy, no? Tayo mga disciple of Lord Jesus Christ ay hukbo ng Panginoon dito sa lupa, at meron ding Air Force, yung mga angelic beings na sinasend sa atin ng Panginoon to help us to win the battles, no? So, spiritual na hukbo tayo ng Panginoon. At umaasa ang Panginoon sa atin na disiplinado tayo ng Panginoon. Tinrain tayo sa labanan, magaang o mabigat na labanan, o sa mga special assignment. God trained us, no, to fulfill our mission. Kaya, once ikaw naging Kristiyano, ikaw po ay sundalo ng Diyos. Christos Ianos means soldiers of Christ or servants of Christ. Yan po ang meaning ng Kristiyano. So, bihira po nakakaalam niya. No? Nahalukay ko lang yan sa baol ng lola ko. Yan yung mga ancient meaning ng Kristiyanos na natabunan na. No? Yung maraming hindi nakakaalam na akala Kristiyano. No? Basta disciple of Jesus, student of Jesus. No, Kristiyanos means servant of Christ or soldier of Christ. And if you are soldier of Christ, you are trained by God to fight the good fight of faith. Disiplinado ang buhay mo. Ang mga sundalo, mga special forces ng military, ay ano yan tinrain na huwag makipag-compromise, tinrain na huwag sumuko sa labanan, no? Yung mga talagang mabibigat na training, mga Navy SEAL, talagang nilulunod sa ilalim ng swimming pool. Pag sisingap-singap na, saka sasagitin. Talaga, tsaka mabigat rin, tsaka mga marine. So, praise God. We are soldiers of Christ. So, as long that we are living by faith or walking by faith, sabi nga sa Bible ay, the just shall live by faith, ang buhay natin ay buhay na ito na yung way of life natin, to walk by faith or to live by faith in the name of the Lord Jesus Christ. At ang buhay pananampalataya ay buhay labanan. This is an adventure of faith. Alam nyo, almost 46 years na akong Kristiyano. Sa loob ng 46 years, iba-iba pong pakikipagbaka ang naranasan ko. No? Iba-ibang problema, iba-ibang pakikipagdigma. No? Marami po tayo na pagdaanan. Siguro kung may mga peklat na spiritual ako, ang Lord lang makakita na tambak na tayo ng mga peklat sa labanan, nasasabugan, pero tuloy pa rin tayo sa paglingkod sa Panginoon. Always under attack. Lagi nasa panganib, but God's protecting our lives. Lagi tayo under attack by the fiery darts of the enemies, by the devil, pero hindi makapenetrate sa atin because of our faith in the Lord Jesus Christ that protects us. Kaya tawag sa pananampalataya sa Hebrews, sa Ephesians 6:17 ay the shield of faith. Now, sabi doon, take the sword of the Spirit, the Word of God, and the shield of faith. So we have the sword of the Spirit, the Word of God, panlaban natin yan, and the shield of faith. Kombinasyon ng dalawang yan, panalo tayo. So, mahalaga na this year, i-commit po natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. No? Unless you commit your lives in studying, reading, meditating, obeying the Word of God, hindi kayo mananalo sa labanan kasi mabigat po ang kalaban natin. Ang diablo at mga demonyo, hindi natin pwedeng isimulate dahil may power din sila. Pero, no match siya sa atin. If we are continue serving the Lord Jesus Christ by faith and with a faithful service, let's serve Him faithfully. Hindi siya mananalo kasi nga, habang tayo ay nanghahawak or we're clinging or humahawak tayo sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay mapagtagumpay. We cannot be defeated. So yan po tandaan natin this year, 2025.
Actually, this is, we consider the year of faith din. Ano? We must continue to develop our faith by reading, memorizing, meditating, studying the Word of God. Okay? Why? Kasi sa pamagitan ng salita ng Diyos, pag-aaral po natin sa salita ng Diyos, lumalaki po ang ating pananampalataya. If you want to have a great faith in your heart, dwelling in your heart, well, punta ka sa salita ng Diyos. Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, ang pananampalataya po, hindi yan makukuha sa sanlibutan. Binibigay yan sa atin ng Diyos. Ini-inject sa ating puso ng Panginoon. Kailan? Every time we receive His Word, God is injecting into our heart His faith. Anong yung itong pananampalataya natin? It's a force. It is a spiritual power na galing po sa Panginoon. Galing sa Diyos yan. Kanya yan, hindi sa atin. At ibinigay niya sa atin. And to receive that faith from God, tawagin nga yan God's faith, sa Mark 11:22. If you have the faith of God, so kanya yan. I tell you mga kapatid, it is a mighty force, supernatural force, ang faith. Hindi yan basta ordinary believing, maraming klaseng pananampalataya or paniniwala. Pero yung pinag-uusapan po natin ay biblical faith or the real Bible faith na galing sa Diyos, na binibigay sa atin, ini-inject sa ating puso every time we hear, believe, and receive the incorruptible Word of God, incorruptible seed, the Word of God. If we want to have more faith, have more of His Word. Study, meditate, hear the Word of God, and practice the Word of God. Obey it. Alam nyo, ang salita ng Diyos, diyan nang gagaling ang ating pananampalataya. Once na narinig natin, ang palataya natin, ang salita ng Diyos, tinanggap natin sa puso, ini-inject ng Diyos ang pananampalataya na nanggagaling sa karya ng Diyos sa ating puso. Then, lalo pa yung lumalaki. Bumubog yan, lumulubog, lumalaki yan sa loob natin. Kapag ating pinractice ang ating pananampalataya, every time we use our faith, because faith is an active word, not a passive word. Ito ay puno ng aksyon. Every time we act by faith, lumalaki lalo sa loob natin ang pananampalataya. Every time we practice the Word of God, every time we practice our faith, every time we obey His Word, lumalaki ang pananampalataya sa ating puso. Okay? So, kaya hindi tayo para-pareho ng laki ng pananampalataya. Yung nagbababad sa salita ng Diyos, siya yung lumalaki ang pananampalataya at lalo na kung kanyang isasagawa, isapamumuhay, ia-aksyon at susundin ang salita ng Diyos. Okay. So tonight, ang title ng ating pagpaksa is The Test of Faith. The Test of Faith. Alam nyo, maraming klaseng test ang pagdadaanan tayo. Pero huwag kayong matakot. Lahat na yan, lalampasan natin. I tell you, ang lahat ng pagsubok, magaan sa atin, magaan sa iyo, if you truly love the Lord Jesus Christ. Yes. Ang pag-ibig niya, sabi nga sa Galatians 5:6, faith is working through love. So, faith worketh by love sa King James. Faith works by love. Ano ibig sabihin nun? Galatians 5:6, faith works by love. Parang ang faith ay kotse. Kotse, brand new car. Kahit may brand new car ka, kung walang gasolina, hindi aandar. So, ang faith natin is like a car, brand new car. Walang diferensya. Kailangan yan ay gasolina o crudo or gas. Bakit? Para umandar. Kahit yan ay walang diferensya at brand new car galing sa car dealer, pero kung walang gas or crudo, hindi tatakbo. Ganon din ang ating pananampalataya.
hindi natin magagamit na mapagtagumpay ang ating pananampalataya kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Meaning, kung hindi tayo namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, useless ang ating pananampalataya. Kasi ang pinakagasolina para tumakbo ang faith, ma-activate ang power of our faith, is love. First, we must love the Lord Jesus Christ with all our heart, with all our mind, our soul, our spirit, with our whole being, spiritual body, mind, will, and emotion, todo-todo. 100% we must love the Lord Jesus Christ. At kung mahal mo ang Panginoon, you will serve Him faithfully. Kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo ang lahat ng kanyang sinabi. Yes. At kung magkagayon, makakahakbang ka sa matagumpay na pananampalataya. And the enemy, I tell you, 101% cannot defeat you because you have faith in the Lord Jesus Christ. And that faith is activated by the power of God's love in your heart. So magka-partner po yan. We must walk in the love of God. Ipamuhay natin ang pag-ibig natin sa pag-express our love to our Lord Jesus Christ, to our Father God. No? Then second, let us love our brothers and sisters, our neighbors, other people. Let us love them. No? Yan po ang pag-ibig ng Panginoon. Nire-reach out yung mga taong nasa malayo. Nire-reach out yung mga taong nangangailangan. Nire-reach out yung mga taong nangangailangan tulong. Nire-reach out yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi naiinggit, hindi nagtatangi. Walang favoritism. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Hindi mapaimbabaw, ano? Totoo 'yan. Ang pag-ibig ng Diyos unahan sa atin, mapagbiyaya, ano? Mapagbigay at maunawain, full of patience, no? Faith, that is the love of God that dwells in our heart. So we must love the Lord Jesus Christ and our Father, our triune God, Father, Son, Holy Spirit, with all our heart and mind and soul and spirit. Okay. Now, sabi nga ni Jesus sa John chapter 14, verse 21, those who kept my word are the one who truly loves me. No? And he will love by the Father, and the Father will love him, and I will love him too. And I will manifest myself to him. Gusto niyo ba magpakahayag ang Panginoon sa inyo? Love Jesus, love the Father. Love our God, love the Holy Spirit. So, bakit? Sino yung tunay na umiibig sa Panginoon? Sabi ni Jesus, ang tunay na umiibig sa akin ay yung nag-iingat or sumusunod sa aking salita. So kahit sabihin mo kayo nananampalataya pero hindi ka lumalakad sa pagsunod sa salita ng Panginoon, hindi mo pinamumuhay ang salita ng Panginoon, hindi ka sumusunod sa inuutos ng Panginoon, hindi ka talaga nananampalataya. Bukang bibig mo lang, sali-sali ka lang. At yung ganyang panampalataya ay hindi nagbubunga ng kaligtasan. No? Ang nagbubunga ng panampalataya o ng kaligtasan, yung tunay na pananampalataya, yung pananampalataya na umiibig sa Panginoon. At ang umiibig sa Panginoon, sumusunod sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 21, sino mang nag-iingat or sumusunod ng aking salita ay siyang tunay na umiibig sa akin at ibigin siya ng aking Ama, ibigin ko rin siya at ako'y magpapakahayag sa kanya. Sa verse 22, verse 23, inulit ni Jesus, sino mang umiibig sa akin ay yung nag-iingat sa aking salita. Ibigin siya ng aking Ama, ibigin ko rin siya, at kami ng aking Ama, ay mananahan sa Kanya. Sasamahan tayo ng Diyos.
Sa 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19, sinabi ni Paul na our body is the temple of the Holy Spirit. We have the Holy Spirit in us. And now this time sa John 14 verse 22 to 23, sinabi ng Panginoon na the Father and Jesus are both dwelling in us. So, yung tatlong persona nananahan sa atin, hindi lang pala ang Holy Spirit. Okay. Sino yon? Yung lumalakad sa pananampalataya. No? Sino yung tunay na lumalakad sa pananampalataya na tunay na pananampalataya, biblical faith or real Bible faith? Sino ba? Di yung umiibig sa Panginoon. Sino yung tunay na umiibig sa Panginoon? Paano susubukin kung tunay na umiibig sa Panginoon? Ang tunay na umiibig sa Panginoon, yung pinapractice ang salita ng Diyos, yung sumusunod sa salita ng Diyos, yung pinamumuhay ng utos ng Panginoon. Okay. Now, tayo po ay ito na yung ating buhay, adventure of faith. And our faith must be tested. Susubukin ito sa apoy ng pagsubok. At iaalaw yun ng Diyos. Sometimes, inaalaw ng Diyos na sumingit si Satanas. No? Sometimes, inaalaw ng Diyos na tayo ay padaanin, no? sa mga attack ni Satanas, no? To test our faith. Alam naman ng faith, masasabi natin, alam ng Diyos kung anong level ng faith natin, siya lang nakakalam, no? Pero dumadaan tayong test para ipaalam sa atin ng Diyos yung alam niya kung saang level of faith meron tayo. If we are really walking by faith. Okay? So, meron ako ibibigay sa inyo sa gabi ito na test of faith. No? Now, number one, no, hindi na tayo magpapa-direct to the point. Ang test of faith ay yung number one, real Bible faith obeys God. So, this is the test of obedience. Ang ating pong pananampalataya ay susubukin sa ating pagsunod sa Panginoon. Test of obedience. Why? Kasi ang real Bible faith, no? Ang real Bible faith, i-define ko sa inyo, no? Na yung verse sa Hebrews 11:1, sabi doon, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, no? Medyo malalim. So, pag-aanin natin. I-simplify natin yung mai-apply natin sa ating buhay. Ganito po pananampalataya. Hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi natin nakita at inabutan ang Panginoong Hesus na siya ay nagkatawang tao. Pero nananampalataya tayo that there is God the Father in heaven loving us. No? Binigay si Jesus para sa atin, and there is Jesus seated at the right hand of the Father, no? Loving us. Hindi naman natin nakikita ang ating Diyos. Pero umiibig tayo sa Kanya at nananampalataya tayo kahit hindi natin nakikita. Bakit? Kasi ang biblical faith ay naniniwala kahit hindi mo pa nakikita. Nananampalataya ka, naniniwala ka ng buong puso mo na totoo at nandyan, nag-e-exist ng ating sinasampalatayanan. Pagdating natin sa heaven, hindi na natin kailangan ang faith. Bakit? Kasi ang faith ginagamit habang hindi mo pa nakikita yung iyong pinagtitiwalaan ng buhay mo. No? This is real Bible faith. Now, so, ang ating pananampalataya susubukin, no? sa paraan na kung tayo ay susunod. So, the test, number one test of faith is the test of obedience. No? Si Abraham, tinatawag na the father of our faith, no? Kasi siya yung, after ng dilubyo ng Noah's flood, siya yung tinawag ng Panginoon, ni-raise up ng Panginoon, the man of God, si Abraham, na nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham at pumasa sa test si Abraham. Ang dami nga dinaan ng test. No? At pinangakuan ng Diyos na kahit 100 years old na si Abraham, no, nakipag-usap sa kanya ang Diyos, 70 years old na si Abraham, no, or 75 years old, 70, 75, or 70.
nanganak sila ni Sarah, 100 years old. So, between doon sa taon na mahigit na 70 anyos ay naglakbay yung mga taon niya hanggang sa 100 years. Ugod-ugod na, nagkaroon rejuvenation, restoration of strength ng kanyang katawan. Malamang bumata, at si Sarah nga bumata ang itsura. 90 years old na, ang dami nagkakakrush ng mga hari. Praise God, buti iningatan pa rin, buti pang gawing asawa ng isang hari. Pagkadami-dami magandang dalaga sa karin niya, si Sarah pa na 90 years old ang nakursunadahan. Ibig sabihin, bumalik yung kabataan, gumanda, no? At si Abraham ay lumakas. No? At si Abraham namatay sa katandaan na walang osteoporosis, walang prostate cancer, walang, no? Binless siya ng Panginoon. In every areas of his life, he was blessed spiritually, he was called the friend of God, he was blessed physically, yung strength niya, bumalik, lumakas, at nagkaanak pa sila. No? He was blessed with riches and wealth, no? Siya pinakabayamang tao doon sa lugar niya, no, kapanahon na yon. He was blessed materially, financially, and he was blessed socially, blessed in every area of his life, no? At yan si Amang Abraham. At yung mga tao, tayo, na kumonek kay Jesus, no? Kumonek, naging alagad ng Panginoong Jesus, naging anak ng Diyos, covenanted with God, naging covenant partner of God. Tayo ngayon, through the Lord Jesus Christ, ay na-connect din kay Abraham, no? Through Jesus. Kaya, sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless your children, and you will be, and all the nations of the world will be blessed because of you, Abraham. I will bless the nations of the world para sa iyo. No? So, sino yung pagpapalain ng Diyos? Yung lahi ni Abraham na nasa lahat ng nasyon. Una-unang lahi ni Abraham sa DNA niya ay mga Jew, ang mga Israelites. Bakit naging anak ni Abraham si Isaac? Naging anak ni Isaac si Jacob, at si Jacob ang naging Israel. So ang Israel ay anak ni Abraham sa dugo, sa DNA. Yan ang physical na anak ni Abraham, lahi ni Abraham. Meron ding spiritual children si Abraham, at yan ang mga Kristiyano, yung nakonect kay Jesus, yung sumama kay Jesus. We are now the children of Abraham. At sabi sa Galatians chapter 3 verse 13, si Jesus ay napako sa krus, no? Dinala niya ang lahat ng sumpa na nakalaan sa atin, at para tayo ay pagpalain ng Diyos, upang ang pagpapala na kay Abraham ay dumaloy sa atin na mga hentil. Hindi naman tayo mga Jew, pero binless tayo ng Panginoon through the Lord Jesus Christ at through our connection kay Father Abraham. Kaya ngayon, because we are in Christ, Abraham becomes our father of faith. Okay? Siya naging ama natin sa pananampalataya. Kaya kung ano ang pinagpalang Diyos kay Abraham, mamanahin din natin ng mga anak ng Diyos. Kaya lang, dadaan tayo sa pagsubok. Kaya, kagaya ni Abraham na dumaan sa mga pagsubok. No? At alam nyo, siyempre, no man is perfect. Nung umpisa, sumasablay din si Abraham si Sarah. At sa pagsablay nga nila, nandun, pumapasok din minsan yung doubt. Ano ba, ba't ang tagal na? Hindi pa, totoo ba, ang pangako ng Diyos, ano, hanggang sa, siguro, sa katulong ko, magkakaanak ang asawa ko, pinabuntisan yung katulong ni Sarah, no? Hindi yan, sabi ng Panginoon, talaga sa'yo manggagaling, Sarah. Baog ka, pero ikaw ay magkakaanak. At yun nga, nung si Abraham ay 100 years old, saka si Sarah nanganak, 90 years old, at ang pinanganak ay si Isaac, no? At si Isaac pinanganak si Israel. Okay, si Jacob. Now, ito yung mga pagsubok kay Abraham kung bakit siya ay pumasa.
yung kanyang pananampalataya. At kung si Abraham na father of our faith ay dumaan sa pagsubok, tayo rin dadaan sa pagsubok kasi lahi tayo ni Abraham. No? Kaya sabi sa Hebrews 11:8, by faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he left, not knowing where he was going. Sa land of Ur na kinasilangan, kinalakihan ni Abraham, tinawag siya ng Diyos. At sabi ng Diyos, pumunta ka, Abraham, sa lupain na ituturo ko sa iyo. Yun ang unang test. At sumunod si Abraham. Pinakita ni Abraham ang kanyang tunay na pananampalataya kay Yahweh sa pagsunod niya doon sa instruction ng Diyos sa utos ng Panginoon. At pumunta nga siya sa lupain na hindi niya alam. No? Hindi siya nag-alilang, ano kaya, binobola kaya ako nito? Sino ba ito? Baka ito ikalabas, sino magtinig na nagsalita? Walang gano'n si Abraham. Immediately, he obeyed God. At siya pumunta, kasama niya yung kanyang mga kamag-anakan, yung kanyang mga bakahan at mga tupahan, isinama doon sa lupain na hindi niya alam kung saan yun. Minsan, Diyos, dadalhin tayo sa isang place na o sa isang karanasan na hindi natin alam kung anong mangyayari. But mga kapatid, let's just trust God. Lahat ng yan pagsubok. Minsan nakapaligid sa atin, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Ako naman po yung naglilingkod sa iyo. Do not question God and never question God. It's only a test. No? Huwag kang magre-reklamo. Don't complain. Don't murmur. Huwag kang magtataka. No? Gayahin natin si Amang Abraham. At sabi naman sa Hebrews 11:17 verse 19, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And the one who had received the promises was offering up his only son. It was he whom it was said, through Isaac your descendants shall be named. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Ito yung pinaka-final test kay Abraham pinaka-mabigat. Di nagkaanak na nga si Abraham. Only begotten son, si Isaac, na isa-isang anak. Nangako ang Diyos that through your son, pararamihin ko ang iyong lahi. Kita mo ang buhangin sa dagat, ganyang garami ang iyong lahi. Tinutukoy nga yung mga earthly people, mga Jews, na lahi ni Abraham sa panlupa. Nakikita mo, Abraham, ang dami ng stars sa langit. Ganyang pararamihin ko ang iyong lahi. Tinutukoy ng Diyos ang spiritual children ni Abraham. Mga Kristiyano, tayo yun. No? Pararami ko. Tapos biglang tinas si Abraham, Abraham, gusto ko i-offer mo sa iyo, sa akin, ang iyong anak na si Isaac. Nung araw, pag sabi offering, mga hayop ino-offer at sasaksakin, papatayin yon. At yung dugo, i-offer sa Panginoon. And this time, hindi animal ang pinapo-offer. Yung kanyang only begotten son, si Isaac. No? Sumunod ba si Abraham? Yes. Anong itsura ni Abraham? Nung ako'y bata pa, may napanood akong istorya ni Abraham. Halos ihampas ni Abraham ang kanyang ulo sa bato. Lord, nag-struggle siya sa pagsunod. Mali yung pelikula. Kasi sa Bible, never na nag-struggle si Abraham sa pagsunod niya sa Panginoon. Immediately, he obeyed God because he believed that God, Yahweh. Kaya sabi niya doon sa kanyang servant, nung kanyang isinama si Isaac sa bundok, iyo, dito ka muna sa ibaba, no? Abangan mo kami. And me and my son will come back. Babalik kami. Alam ni Abraham na hindi mamamatay ang kanyang anak kahit pasaksakin niya. Alam niya na pangako ng Diyos pararamihin ang kanyang lahi through Isaac. Diyan ka muna, iyo. At ako at ang aking anak, babalik. That is the word of faith. A word of faith from Abraham. Babalik siya. Meron siyang pagtitiwala sa kanyang Diyos na ano man mangyari, kahit pa mamatay ang kanyang anak, bubuhayin ng Diyos. Yan sabi sa talata.
pero willing siya i-offer. At nung kanya sasaksakin na sa ibabaw ng bundok, wait! Sabi ng anghel, hindi yan ang ihandog mo. Ito yung substitute. Merong ram na sumabit yung kanyang paikot na sungay sa branch ng puno. Sabi ng anghel, ito ang nag-provide ng Diyos ng animal sacrifice. Kaya tawag doon at doon binigkas ni Abraham na Jehovah Jireh, the Lord provided. So, hindi natuloy si Isaac na i-offer at ang substitute yung animal. Yun ang tunay na offering. At hindi papagan doon dahil hindi mamamatay tao ang Diyos. Si Satan ang mamamatay tao. Si Satan ang gumagawa, yung mga church of Satan gumagawa ng sacrifice ng human beings. Ino-offer yung blood ng tao. Meron ako alam na istorya, totoo, iniinom nila ang dugo ng tao. Nagiging aswang sila. Meron ako lang ganyan istorya. No? Sa mga tayo, ikukwento ko sa inyo. So, si Abraham, matanda na, at si Isaac, alam mo si Isaac, nasa 23 years old na by this time. Pwede pumalag si Isaac. At may ginagapos ni Abraham, nagwala ba si Isaac? Teka mo, mukhang nasisira yung ulo ng tatay ko. Nagigiulyan niya, tay, ako ito. Hindi gano'n. Nag-submit si Isaac. Anak. Nag-usap na sila. Ready si Isaac. Hindi siya nagwala. Hindi rin nagalala si Abraham. Sapagat si Isaac ay typology ni Jesus na kusang inopen niya ang kanyang sarili sa cross as a sacrifice. See? Kaya yung nangyari yun, napakalaga ng scenario na yun, na inopen ni Abraham si Isaac. Kasi typology yan ng coming Messiah who will be crucified on the cross as sacrificial offering for the sins of the world. Jesus died for the whole world. Mali kayo, mga Calvinists at Reform. Better check your Bible. Jesus died for the whole world. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. No? Namatay siya para sa lahat ng Jesus died for the whole world. No? Para sa lahat ng tao. It's a great insult before God to say that Jesus died for only few selected people na pinili ng Diyos. That is unbiblical. That is not the teaching of the apostles. Even nung first century, ang mga Kristiyano naintindihan nila ang pagkamatay ni Jesus. Walang nagtuturo niyan. Nagsimula lang yan panahon ni John Calvin, no? At pinumot niya, naging popular ang doctrine niya, but it's not biblical. Sorry mga kapatid, mga kaibigan, Calvinists, Jesus died for the whole world. Bakit? Kasi hindi gusto ng Diyos na sino man ay mapahamak. Sinabi yan sa sulat ni Pedro. At sinabi din sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 that God wants all people to be saved. All people, ha? Okay, now, back to our topic. So, pumasa si Abraham sa pagsubok, no? At sabi nga sa Romans 4:22 ay, therefore it was also credited to him as righteousness. Yung pagsunod ni Abraham ay credited sa kanya as righteousness. Pumasa si Abraham. Nandiyan sa Romans chapter 18 verse 22. Basahin na nga natin, verse 4, chapter 4 na Romans, verse 18 hanggang 22. In hope against hope he believed, so that he might become the father of many nations according to that which has been spoken, so shall your descendants be. Talagang wala niyang pag-asa, matanda si Abraham, pero nilabanan niya at ang pag-asa niya, hindi na yung pag-asa ng tao sa kanyang kalaga, kundi kinonvert niya yung pag-asa niya sa pag-asa niya sa Diyos. Sa pangako ng Diyos, Diyos siya umasa, kaya lumakas si Abraham. No? At nangyari yung pangako ng Diyos sa kanya. Without becoming weak in faith, no? He contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old.
hindi siya nanghina sa pananampalataya kahit nakita niya yung kanyang katawan, patay na, uugod-ugod na. No, siya 100 years old. No? Hindi niya tinanggi na ako hindi pa ako matanda. Hindi, nakita niya, matanda na ako. Pero ang kanyang pagtitiwala nasa salita ng Diyos. Kaya ang nangyari, sabi dito ay nung siya 100 years old, pinofil ng Diyos ang kanyang promise. Nagkaanak siya. Kahit matanda na siya. Nagkaroon ng rejuvenating power, mga cells ni Abraham sa katawan, pati Sarah gumanda, lumakas siya, at nagka-baby pa sila. Okay. Yet, with respect, verse 20, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith. Hindi siya nag-alilangan, kundi everyday lumalaki na lumalaki ang kanyang pananampalataya, giving glory to God. Kaya yung tao na mahilig magpuri, sumamba, ibigay sa Diyos sa kaluwalhatian, yan yung tao may malaking pananampalataya. And that is the attitude of Abraham's faith, giving glory to God, kasi malaki ang kanyang pananampalataya. Verse 21, and being fully assured that what God has promised, he was able also to perform. At talagang tiyak na tiyak sa ibang translation, being fully persuaded, no? Sa King James, I think. At dito sa NASB, and being fully assured. Talagang tiyak na tiyak si Abraham na yung pangako ng Diyos sa mangyayari. Dapat gano'n ang attitude of faith natin. Yung pag nangako ang Diyos, tiyak na tiyak tayo na totoo yung sinabi niya. No? Kagaya halimbawa, may sakit ka, ako may karamdaman. No? I am fully assured that God healed me already. Tapos na. Because faith is always now. Hindi yung, Lord, pagagalingin mo ako someday, somehow, sana. Hindi gan, that's not faith. Faith is always now. God, I believe, the Lord is my healer, and I am healed by the wounds of Jesus. Jesus took my sicknesses, carried my diseases, and by His wounds, by His stripes, I am healed. That is my faith. If you want to experience healing, if you want to experience the fulfillment of God's promises, consider it done. Tapos na. Right now, I receive it right now. In Jesus' name. Yan, sabi sa verse 21 ng Romans 4, and being fully assured that what God promised, He was able also to perform. Therefore, it was also credited to Him as righteousness. Okay. So, ang pananampalataya, una, sinusubok kung tayo susunod. No. Ngayon, tanungin mo sarili mo, kapatid, ikaw ba'y sumusunod sa Panginoon? Ipakita mo ang pagsunod sa Panginoon. Kahit you're surrounded with many negative situations and problems, no, just obey the Word of God. Just practice the Word of God. Act on the Word of God. No, because faith is an active word, not a passive word. Ang faith, pag ikaw may pananampalataya, puno ka ng aksyon ng pagsunod sa Panginoon. Hindi ka nakatunganga. Hindi ka naghihintay, Lord, sana pagalingin mo na ako. Hindi ganon. Kundi ang faith mo ay active. Yes, I receive it now, Lord, and I praise you, I glorify your name, Lord. I am healed. That is faith. At hindi ka ipahihiya ng Panginoon. Because all the promises of God are yes and amen. Magtiwala ka lang, kapatid, sa Panginoon. Kagaya ko, right now, I'm losing my balance kasi ang mga nerves ko under attack. No? Inalo niyang kalaban, i-attack. Pero this is a faith fight between me and the devil to prove that the children of God are more than conquerors. This is a faith fight between me and the devil. No? At ngayon, nangangapal ang mga kamay ko, mga paa ko. Pag naglakad ako, I'm losing my balance. No, dahil sa neuropathy, no? But I believe with all my heart, i-restore ng Diyos ang aking pagiging ninja. I-restore ng Diyos, my strength comes from the Lord. The Lord
is my strength. Ang sabi ng Panginoon, dapat daw tayo laging positive because faith is always positive. Even the cross of Jesus is a positive sign. And a positive sign is a plus sign. At ang plus signs ay nagdadagdag. It's the nature of God. It's the love of God that adds blessing and blessing and more blessing and more blessings unto your life. No? That's Jesus. Sabi ni Jesus, si Satan, the thief, ang magnanakaw, na parito just to kill, to steal, and to destroy you. But I come that you might have life and have it abundantly. No? Kaya hindi ubras Satan. Sinalo tayo ni Jesus na parito Satan to destroy us, but Jesus is protecting us. To give us life. At hindi lang life, to give it abundantly. Amen. Okay. At sabi sa verse, kaya ang pananampalataya po, ito po ay ang pagsubok ng Diyos sa pananampalataya, titingnan ng Diyos kung susundin natin yung kanyang salita. At kung may pinagagawa sa atin ng Panginoon, sunod ka agad. Bakit? Testing yan. At sometimes God allows those things that surrounding us, mga negative situations na parang gusto tayong i-paralyze yung ating pananampalataya at parang gusto tayong palungkutin, i-discourage, no? Dahil doon sa surrounding problems sa ating buhay na inaalaw ng Diyos to test our faith. Yes, it's only a test. Pag napapaligyan problem at ikaw ay nalulungkot na, declare it. It's just a test. Parang bagyong dumaan. Bukas, sisikat din ang araw. Totoo yan. Okay? Kaya, ang tunay na pananampalataya, makikita kung merong gawa. Kung may gawa, kung mayroong aksyon, kung mayroong pagsunod. No? Naalala ko yung nag-debate sa YouTube Yung isa ang posisyon, ang pinagdipatihan nila, dinefine yung faith. Itong isa, ang definition ng faith is obedience. No? Tama naman. You cannot separate faith from obedience. Kasi ang tunay na biblical faith obeys God. It always obey God. Yun ang definition talaga ng faith. Kaya kung ang faith mo, hindi ka sumusunod sa Diyos, wala kang biblical faith. You don't have the real Bible faith na pinag-uusapan natin. Even demons, sabi ni Apostle James sa Book of James, ay nananampalataya rin, but they are not saved. Bakit? Hindi sila sumusunod sa Panginoon, kalaban sila ng Diyos. Sinabi niya sa Bible basahin natin ang James chapter 2 verse 14. What use is it, my brothers and sisters, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? Mga kapatid, kung sino may nagsabi na siya may pananampalataya, pero wala siyang mga gawa. No? Anong mga gawa yon? The fruit of faith. Ano yung mga gawa niya? Ang tunay na biblical faith sa puso mo, kung meron ka, meron niyang bunga. At ang bunga niyan ay automatic susunod ka sa Panginoon. Pag ikay hirap sumunod o ayaw mo sumunod, wala ka talagang faith pa sa Panginoon. Yung faith na yan ay ordinary human faith. It's not the God kind of faith na pinag-uusapan natin. God's faith or that real Bible faith is faith that obeys God. Ito namang isang kadebate nitong nagde-debate niya, ang dinefine niya sa faith is obedience. No? Ito namang isa, ayaw pumayag. Faith daw ay not by works. Doon siya nakapunto lagi siya pupunta doon sa Ephesians 2:8. Sabi ni Paul na tayo ay naligtas hindi sa pamagitan ng mga gawa, kundi sa pananampalataya lamang upang wag tayong magmalaki at magmayabang. No? Sapagkat ang mga gawa hindi makapagliligtas sa atin. Totoo yung sinabi ni Paul na kahit magpakabait ka, gumawa ka, subod sa Diyos, pero wala kang pananampalataya kay Kristo, magpakabait ka na, hindi ka maliligtas by doing good works because good works cannot save us. It's only the faith in the Lord Jesus Christ that can save us. Yung sinabi ni Paul sa Ephesians 2:8.
Ito naman sinasabi ni James sa 2:14 na faith plus works equals salvation, hindi sila magkalaban. Ang pinupunto lang ni Paul, yung starting point, yung pintuan sa salvation ay pananampalataya. And now, naka-enter ka na sa salvation. Now that you are saved, titingnan ng Diyos kung genuine yung iyong pananampalataya. No? Sa ikaliligtas, susubukin yan. Titingnan kung yung iyong faith in the Lord Jesus Christ ay tunay na nananampalataya at nagtitiwala kay Kristo. At ang tunay na nananampalataya at nagtitiwala kay Kristo ay sumusunod sa Panginoon. Merong bunga ang pananampalataya, and the fruit of that faith is obedience. Kaya pupunta tayo kay James chapter 2, no? Verse 14, no? Nasabi, may nagsabi siya'y nananampalataya pero wala naman siyang mga gawa. Yung pananampalataya bang yan magliligtas? Hindi. At in-expound pa ni James yan, mga demonyo nga nananampalataya rin pero hindi sila ligtas eh. Bakit? Kasi walang obedience. That's not real Bible faith. Ang obedience sila, nasa kanilang boss kay Satanas. Ituloy natin James chapter 2 verse 17 hanggang 20. In the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. Ang pananampalataya, sarili lang niya, kung walang gawa, ay patay. Okay? But someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without works and I will show you my faith by my works. May nagsabi, meron akong pananampalataya pero wala akong gawa. Ipakita mo sa iyong pananampalataya na walang gawa. Ipakikita ko naman sa iyo ang pananampalataya ko na merong gawa. You believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. Nanginginig pa, pero naniniwala mga demon. Ligtas ba sila? Hindi. Bakit? Iba yung kanilang paniniwala. Walang pagsunod. At sila'y kalaban ng Diyos. At sinusunod nila si Satanas, yung kanilang Panginoon. Verse 20, but you are willing to acknowledge, you foolish person, that faith without works is useless. Ang pananampalatayang walang gawa ay baliwala. Parang katawan na walang espiritu, ang katawan na walang espiritu ay patay. Ganyan din ang pananampalatayang walang gawa, walang bunga ng pagsunod sa Panginoon ay patay. See? So what is real Bible faith? Real Bible faith obeys God. May obedience. At dyan, susubukin tayong Panginoon. Si Abraham, sinubok ang kanyang pananampalataya. Number 1, punta ka doon sa lupa hindi mo alam. Sumunod si Abraham. Pangalawa, Abraham, bigay mo ang iyong anak sa akin. Sacrifice mo. Sumunod si Abraham. So faith always obey God. Yan ang definition ng faith. Kaya huwag sasabihin ng iba, manampalataya ka lang kay Jesus, ligtas ka na at kahit ikaw ay magpaniwala, as long na ikaw na born again, once you're saved forever. That is not biblical and that is a demonic doctrine. Sabi nga ni Mary Baxter, that doctrine was created in hell. Nung nasa hell siya, nakarating siya sa hell, nalaman niya, na-reveal sa kanya na yung doctrine na once saved, always saved, was created in hell. At marami daw Kristiyano na at testimonies ng maraming mga people na mayroong nearly death experience. Sabi, there are many Christians in hell na ang paniwala nila, ligtas na sila at nagpakasawa sila sa kasalanan. At sabi nila, once saved, always saved, and they are now suffering in hell. Mga pastor, evangelist, mga Kristiyano, don't believe the lies of the devil. Si Paul, nag-warning sa church sa Galatians chapter 5, huwag kayong gagawa ng laman, mga pakikiap, pagsaba sa Diyos-Diyosan, mga pangalunya, mga kamunduhan, magpakikipag-compromise sa libutan, lahat ng mga kamuhian, kalaswaan, lahat, mga bagay sa libutan, huwag niyong gagawin mga carnality na yan, mga lust of the flesh na yan. Why? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na yan, gaya ng pinauna ko na sa inyo, this is the second time I warn you, mga kapatid sa Galatia, ang gumagawa niyan ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. You will not enter into the kingdom of God kung gumagawa kayo ng mga gawa na yan, mga
gawa ng laman. Sinong kausap ni Paul doon? Mga Kristiyano, mga born again. Pero nag-warning si Paul. Why? Kasi pinapaingatan sa atin ang ating pananampalataya. Huwag kang pupunta, huwag kang babalik sa libutan. No? We are saved right now by faith in the Lord Jesus Christ. Pero dapat ingatan mo ang iyong kaligtasan. Work out your own salvation, sabi ng Panginoon sa Biblia. See? Ephesians 2:8, we are now saved. No doubt. Now that we are saved, anong buhay pamumuhay natin? Christ-likeness. Obedience to God's commands. Obedience to the Word of God. See? Without obedience, you have no real Bible faith. Okay. So, yan po ang faith. Susubukin ng ating pagsunod. No? Kung tunay tayong manampalataya. Number 2, pinakahuli. The test of patience. Hindi natin matatala ito. I'm sorry. Next week na lang po. Real Bible faith has has patience. Merong pagtitiis. Next week na lang po. I hope marami kayo natutunan. So, magpakatibay po tayo. This year, 2025, maraming subukan, pero stand on the grace of God. Stand on the Word of God. Live, walk by faith. And to live by faith, we must always obey God. No? Same time. Kaya nga sabi ko nga sa church namin, minsan, mas mabuti pa yung tao na nanampalataya ngayon, kagaya ng kriminal sa tabi ni Jesus, nakapako. At that time, sa huling hininga kanyang buhay, sumampalataya sa kay Jesus, tinawag na si Jesus na Panginoon. Huwag mo akong kalilimutan sa iyong karya pagdating mo sa paraiso. Immediately, pinangakuan ni Jesus, walang nagagawa pang kabutihan yung kriminal. He just trust the Lord Jesus Christ. He trusted the Lord Jesus Christ. Nagkaroon siyang faith in Jesus. In fact, sa King James, New King James, sinabi doon na, Lord, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Wala siya nagagawa. Kasi ang faith ang magliligtas, hindi ang mga gawa. Mas mabuti pa yung tao naghihingalo, 1 minuto na lang. Jesus, sorry Lord, nagsisisi ako. Natitira 3 minutes na lang. Lord Jesus, I believe you, Lord. I accept you to be my Lord, my God, and my Savior. Naku, I tell you, kung nagrepent siya, he believed and accepted Jesus to be his Lord, God, Savior, ligtas yun. Wala pa nagagawang kabutihan. Minsan mabuti pa yung gano'n. Kaysa doon sa humaba yung buhay mo. First year, second year, umabot ng 30 years. You are faithful in serving God. Then, 31 years. In serving God, bigla ka naglaylo, nagsawa ka sa pagsunod sa Panginoon, bumalik ka sa salibutan, dating double cuts na kasalanan, at nakipag-compromise ka, sinasabi mo na matagal ako naglingkod sa Panginoon and I also became a pastor and I preached the Word of God. Napakarami ko na hikayat. Now it's about time na magbakasyon naman at ako ay mag-enjoy sa kasalanan sa libutan. Maraming ganyan. Huwag niyo sasabihin yung bumabalik sa kasalanan, hindi genuine na born again. Maraming born again na genuine, pero bumalik sa kasalanan. Inabot ng kamatayan. They are now in hell. Yes, meron niyang isang youth pastor ginamit niya yung title niya as youth pastor. Binighani niya yung magagandang dalaga sa church nila at kanyang pinagliligawan, niloko niya at nakiapit siya doon sa mga nakonsulada. Sinamantala niya yung kanyang figure as youth pastor. Then, inabot siya ng kamatay, hindi siya nakapag-repent, hindi siya nakabalik sa Panginoon. Youth pastor, this is a true story. At magsasapot siya, may mga nakakita sa kanya sa hell, people who went to hell na came back to life. At sabi, nagsisisi yung youth pastor, akala niya ligtas na siya kasi youth pastor na siya, preaching the gospel. Attractive sa mga kabataan, pero sinamantala niya, gumawa siya ng pamumuhay sa laman. Meron siyang faith
But it's no longer biblical faith. Kasi ang faith niya ay nakipag-compromise. Wala siyang obedience, wala siyang fruit of the Spirit. And he is now suffering in hell right now. At maraming preachers, mga evangelists, nakipag-compromise. Yung iba bumagsak sa salapi. No? Yung iba sa pakikiapi. Yung iba, listen, real Bible faith obeys God, and God will test our obedience. Lord, maraming po salamat sa gabi ito. Sa tinapos po namin na pag-aaral, ang continuation ay another test next week po. The real Bible faith has patience, the test of patience. Maraming po salamat. Pagpalain mo mga nagsidalaw sa gabi ito, Panginoon, at dalangin po na gamitin mo bawat isa na i-share ang video na ito sa ibang mga kapatid, sa mga pastors nila, sa mga friends, relatives, hindi pa mananampalataya, para hindi lang kami ligtas, kundi naibahagi ang kaligtasan sa buong mundo, Panginoon. Pagpalain mo mga magsishare nitong gospel, itong video, pagpalain mo po sila, Panginoon. In the name of Jesus. At ikaw, kaibigan, if you want to accept the Lord Jesus Christ, if you believe Him, pray this prayer with me right now. Taas mo iyong kamay if you want to accept Jesus at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pray this prayer with me. Sabihin mo, malakas, malinaw mula sa iyong puso. Panginoong Hesukristo, go ahead, declare it loud. Panginoong Hesukristo, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos ng katawang tao, namatay para bayaran ang aking mga kasalanan. 2,000 taon na nakakaraan. Doon sa krus sa Kalbaryo, namatay ka para sa akin. At muli kang nabuhay na maguli upang ang sino man sumampalataya sa iyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, isa po ako sa sumasampalataya sa iyo na ikaw ay Diyos, na ikaw ay naging tao para sa akin. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Yes, Lord, nagsisisi po ako at gusto ko pong sumama sa iyo. Ngayong gabi, tinatanggap kita na maging aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Tinatalikuran ko na po ang buhay ko bilang buhay makasalanan. Simula ngayon, sa iyo na ako mabubuhay. Kakausapin kita. Babasahin ko ang iyong salita at susundin ko ang iyong salita. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po na ginawa mo akong anak ng Diyos, tagapagmanang kasama mo sa kaharian ng Diyos. In Jesus' mighty name be all the glory. Amen. Kung pinag-pray mo ang prayer niyan, kapatid, kaibigan, ang biyaya ng kaligtasan ay nasa iyo. Magpatuloy ka maglilingkod sa Panginoon. No retreat, no surrender. You are now a servant of God. You are now a soldier of Christ. Fight the good fight of faith. You can pray direct to the Father. Dadaan ka kay Jesus. Use the name of Jesus every time you pray. Yan ang access natin sa kaharian ng Diyos. God bless everyone, and let's share this video. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Shalom. Amen. God bless you all.